Yung panahon ng Focus Military Operation, naramdaman namin yan 2018 dito sa North Central Mindanao region. Nagsimula na. Tapos, so hindi pa yan, nung 2016 pa lang, may pananaw na ang partido na AFMO na tayo dito kasi doon sa NA, Eastern Mindanao region, patapos na ang Focus Military Operation doon. Dito, maghanda na tayo. Tapos yung mga panahon na yun, ang paghahanda kasi ng mga tao, mga kasama mali kasi yung 'di ba pag upo ni Duterte, yan parang unang bahagi ng pag-upo niya parang napakaano man niya, parang makarevolusyon man siya. Tapos pag sa bandang bahagi, tunga-tunga, ano ba yan? Diba? Yung hati-hati, gitna-gitna. Gitnang bahagi. Parang nag-NTFL kak na. Tapos, grabe na yung atake niya, nag-FMO na. Yung mga panahon na yun, hindi nakakambyo yung mga kasama. Yung sabi na maghanda, hindi nakapaghanda. Kasi ang ginawa ng mga kasama ng panahon na okay pa yung panahon, naggawa ng mga meeting. Tapos ang mga kasama hindi hinanda yung pag-iisip ng mga hukbo. Hindi hinanda na nagkumpiyansa ka. Oo, nagkumpiyansa talaga. Tapos yung mga pangangailangan hindi nahanda yung example, mga bigas, mga bala, mga armas at saka yung mga mga gamot. Hindi na handa kaya pag Focus Military Operation, wala na ang mga kasama. Yung moral kasi ng mga kasama hindi nahihanda. Pag unang bahagi pa lang ng FMO, marami nang umuwi, marami nang nag-surrender. Kasi ano bang effect nun? Dati kasi hindi masyadong ganon. Ano ba yun? Ano ba yung pagkakaiba nung FMO, Focus Military Operation? Ang ibig lang sabihin nun, ginamitan na sila ng drone, ng FA-50, ng bombing. Ang tinatawag ni Yadi na bombing, yun yung FA-50, yung fighter jet. Sige, ano ba yun? Ano ba yun nun? Ng panahon na yan sa inyo? Paano yung mga operation nun ng military? Sa unang-una, yung yung wala pang FMO, wala yung mga may mga drone na pero hindi pa masyado kaming sa drone kasi wala yan, ganyan. Tapos kumpiyansa lang talaga ang mga kasama nun. Pagka Focus Military Operation na, ang mga hindi inaasahang mga terrain na maabot ng militar, maaabot na niya. Yung mga interior na mga area, maaabot na niya. Yung mga lugar na pahingahan ng mga kasama, maaabot na niya. Bali, sa FMO, wala na talagang lugar na pwede mong pahingahan. Kasi maaabot niya. Yan yung unang stress. At ang kalawang stress, yan yung panahon, yung mga panahon sa FMO, yan yung panahon na grabe ang gutom ng mga kasama. Kasi walang pagkain, walang nahanda na pagkain. May mga pagkain na handa, pero hindi siya survive sa ilang taon na FMO. Tapos kung masugatan ka kasi FMO, may marami-rami mga sagupaan, mga encounter. Kung may mga kasamang masugatan, kung may mga kasamang masugat, kung walang gamot, mamatay talaga yung kasama. Yan, ang ikalawa. Bali, yung mga pangangailangan, hindi na prepare yung mga pangangailangan. Tapos, ang grabe talaga na impact sa mga kasama ang mga tao ba wala nang suporta kasi natakot na ang mga kasama. Tapos ang raming mga nag-surrender na mga tao, mga masa. Tapos kung pupunta ka sa komunidad, hindi ka na makapahinga sa gilid ng komunidad. Kundi titingnan mo talaga kung sino yung maasahan mo na tao kasi kung hindi ka mag-ingat, ma-report ka man ng militar. Pero paano nagbago yung tao sa inyo? Di ba dati, control nyo talaga. Paano nagbago? Ang mga tao, sa aking observation lang, ang pagmahal, ang pagtuo, yung pagsalig, yung yung paniniwala nila sa hukbo ay nandyan pa. Pero ang actual nila na kanang matulong, hindi nila magawa kasi natatakot sila. Pero sa taas na panahon ng 57 years ng NPA at saka partido, nakagamot naman ang partido ng masa dito sa
NCMR. Kahit na anong siguro, ngayon, wala namang, kunti naman lang mga kasama, pero ang mga masa, yung paniniwala nila is nandyan pa eh. Hindi madaling mawala sa kanila. Kaya nga, ngayon lang nga kami na nakasurrender kasi kahit na bago pa lang namin makita ang mga masa kay, in-entertain man kami nila. Pero hindi namin sila inaano na, namin na, bili kayo ng bigas, papatay namin, hindi naman ganyan. Lang namin, pinapaintindi lang namin na kami yung mga NPA, na hangad namin ay, anong tanaw ninyo sa amin? Matulungan ba kami ninyo nang manghingi kami ng pagkain o pabili kami ng bigas? Yung magsabi ng mga hindi namin kaya kasi natatakot kami. May mga pagkain, may mga lagot mon, yung mga, may kamuti man kami dyan at saka yung mga saging, yan lang kunin ninyo. Yan yun. Bali, yung ng masa, loob ng masa, hindi pa rin nawala ang NPA sa kanila, pero sa actual nila na kasi natakot sila mapriso ba, yung kasuhan sila, kaya sila, surrender talaga sila. Pero may mga masa din na dito na talaga ang loob nila, kung mga 50% na siguro ang masa, nasa atin na talaga, nasa gobyerno na, pero may mga masa pa rin na nasa NPA pa rin yung utak nila eh. Pero anong effect sa'yo ng bombing? Mga, nakaranas ka ba? Ako 4 na beses ako nakaranas ng bombing. Aray. Unang beses, yan yung... Bombing, ang tinatawag niya na bombing, ito yung pag-bombing ng FA-50, yung fighter jet natin sa kanila. Dito, saan yun? Sa Pantaron o? Diyan sa dito sa Saldab, sir. Sa Saldab? Dito sa Pasugong. Ang unang na-experience ko ng bombing, sir, yung nadakop si Kaores. Kasi nasa kampo lang kami noon kasi sila ni Jimboy, sila man yung humatid. Tapos, hindi ako nakatulog kasi yung kasama, nag-monitor si Kaores, nagsabi na nadakip na si Kaores. Tapos, anong araw na yun, may mga drone talaga na ganyan sa poste namin, pero hindi kami umalis kasi, panadaanan naman yun ng mga eroplano, hindi namin inaasahan na yung dumadaan, hindi pala yung eroplano, drone na pala yun. Tsaka, pag bombing, alas 12, banda ng gabi, malapit-lapit lang sa akin, pero yung binombahan niya, yung kubo ni Kaoris na iniwanan niya. Tapos kami, nag-withdraw na talaga kami. Tapos, yung walang bangin na pwede mong mataguan kasi patag yung terrain. Bakit magkasama kayo ng kampo ni Kaoris? Oo, magkasama kami ng kampo. Kami yung body niya eh. Tapos sila ni Shot, sila lang yung sila Jimbo, sila yung humatid na squad sila. Tapos kami na marami man kami, nasa kampo lang kami. Mga platoon formation din kami na nasa kampo. Tsaka yun na yun. Umalis kami sa pag-bombing, umalis na kami, tumakbo lang kami dun sa gilid. Tapos, alam naman namin na pagkatapos nitong AP-50 na to, babalik yung mamipti na na helicopter. Yun, doon lang kami sa tabi. Umalis din man yung yung helicopter. Pagka umagahan na, bumalik kami sa kampo. Binuha namin yung mga gamit namin. Kinuha namin yung mga gamit namin. May pasyente man kami. Isa ang pasyente namin, dalawa, ang isa patay, yung nandun lang man yun sa nilibing naman ng mga kasama yun. Yung kasi wala siyang sugat, pero siya kanang internal hemorrhage siya. Oo, lumaki yung tiyan niya. Tapos kami, nag-withdraw na lang kami yun. Tapos sila ni Jimboy na habol din man nila kami. Yun, kami. Nag-withdraw na kami, tapos marami namang mga tropa nun. Tapos ang mga kasama talaga, ang epekto ng mga kasama nun, natakot talaga ang mga kasama. Ayaw na nila na mag-open kami ng mga cellphone, mga battery ng mga power bank, tinatago na namin. Pero hindi pa namin naisip na tingnan yung mga cellphone, kung anong mga laman nun ng mga cellphone na yun. Yung mga mga electronic gadget, natatakot ang mga kasama nun. Tapos withdraw na naman kami. October 29 man yun, 2020. Pagka November 1, withdraw kami. November 1, withdraw kami. Patay na si Kaoris nun, diba? Patay na. November 1 or November 2 ba yun? Binomba naman kami, IP-50 pa rin. Doon na kami sa bundok, doon na kami sa taas ng bundok. Tapos, na hindi nyo maintindihan na nun, bakit kayo natusundan? Ang ginawa namin, pero kasi yung plaster ng mga kasama, pahaba.
Hindi kami nagganyan-ganyan. Pahaba kami. Walang natamaan nun. Walang natamaan. Nakatago lang mga kasama. Walang taman kahit isa. Yun. Nag-withdraw kami. Ang ginawa namin, pumunta kami sa lugar na walang signal. Yun yung ginawa namin. Tapos yun, yung ginawa namin. Tapos yung mga kasama, natakot na kadalawahan na kami ng Bombay. Tapos, sariwa pa yung bomba dyan sa yung unang nangyari na 5 yung patay din na kinaka-Oris pa rin yun na hindi natamaan si Ka-Oris. Ganon? Oo, yung unang bomba talaga bomba na 5 ang patay na si Ka-Oris natambunan lang ng lupa. Okay. Pero hindi siya napatay eh. Pero nandun ka nun, wala? Hindi, si Jimboy lang Jimboy. yung nandun. Pero yung ganun ba, bilang isang ano ba yung epekto sa'yo ng nababaming? Sa akin talaga, nakakatakot talaga eh. Sa akin, yung mga panahon, yung grabe na ang bombing, mag-uwi na kami. Doon ka nagsimula doon na mag-isip? kami nagsimula. Mag-uwi na kami kay baka yung nasa isip ko, baka ang mga bata ba, di ko na makita yung mga bata. 4 pa naman yung anak ko. Sandali, yung una mong asawa, meron kang Anak isa. lalaki. Oo. Tapos 3 ang kay Jimboy, babae lahat. Ganon, babae lahat. Babae lahat na yun. Tapos, yung panahon talaga, 2020 hanggang 2020 hanggang sa umalis na kami. Yan yung mga panahon na grabe na talaga yung stress namin na uuwi na talaga kami. Uuwi na talaga kami. Pero, ang naisip namin yung mga kasama na nag-aasa sa amin, yung mga elemento namin ba? Nandun pa rin yung ganon na... Kasi nandun yung pagmamahal ko sa mga tropa ko, parang yan talaga ang nakapigil sa akin bakit hindi ako agad bitaw umalis. Kasi umaasa sila sa amin eh. Magsasabi yung mga kasama na sana kayo, magpakatibay kayo kasi kayo lang ang inaasahan namin na na kayo lang ang lakas namin kasi kayo lang matagal na namin nakasama dito. Kaya yan yung pero yan si Jimboy, ilang beses na yan na sa mga kasama, nagpaalam sa mga kasama na uuwi na. Tapos Kasi hindi man ako umiimik. Pero nag-iisip ka na. Pero sabi ko sa kanya, kung ano yung decision mo, sasama ako sa'yo kasi di naman siguro na dito lang ako, hindi man siguro uuwi talaga tayo kasi kahit na may may pananaw ako na ganito, pero kung sa akin na lang ba na parang kung dito malapit tayo sa kamatayan, kung itong buhay natin na natira kay marami mga bombing na experience natin, itong buhay natin na second chance, ilang chance, na lang natin sa mga bata, ibahagi na lang natin sa mga bata, ibigay na lang natin sa mga bata yung natin. Kaya, doon talaga. Yun. Tapos, yun na kami, nag-plaster na kami na yan yung gawin namin. Tapos, hindi kami aalis na hindi magpaalam. Ang gusto ko talaga na magpaalam talaga kami. Kasi, kasi ako ilang taon din ako doon at saka yung tamang asa talaga. Gusto ko talaga na formal ba ang pag-alis ko. Wala kang kasalanan talaga. Wala kang... yun yung gusto kong mangyari sa mga kasama na. Yun. Ang iniintay namin, 2025, iniintay namin, yun yung makapag-meeting. Tapos, doon na namin talaga isisirado na uuwi na talaga kami. Yun. Tapos, yung mga panahon yun, dito na sa Saldab. Ang nangyari, may meeting na mag-schedule ng meeting. Pumunta yung sentro dyan yung mga panahon na yun. Tapos, may schedule na mag-meeting. Na kami, sige, dito na natin yung natin. Na alam yung napakalaking dagok sa kanila yun. Mataas kayo Isa kami sa mga inaasahan nila na kasi yung mga tropa namin sa amin din umaasa. Kasi kami yung unit na mahabang panahon hindi nawala ng mga kasama ba. May mga umalis din, mga naglayas din ng mga tropa namin, pero kami yung napanatili namin ang platoon formasyon kahit na nawala na yung ibang mga unit. Tapos yun na yun. Tapos si Jimboy ang isa sa mga dahilan bakit parang ayaw niya parang nanaga na siya na aalis kasi may kapatid siya doon yung Kuya. panganay sa kanila, kuya niya. Tapos yung mga panahon na yun, kasi collective kami sa komite,
yan yung panahon na kukumbinsihin namin ba na uwi na lang tayo kasi may sakit na yun sa paa. Tapos yun kami, lakad kami. Tapos may may ano na, may operation na ng militar. Nagpunta kami doon sa ibang bundok. Doon na kami na bombing noong Agosto 15. 20. Yung 2025. Ngayon Ngayon lang. lang, oh. Tapos yung panahon na yun, naglakaran man kami noon, tapos naglakaran kami, tapos nagpondo kami sa isang, yung kanit na yung bandang, doon na bukid na yun, kasi may hinihintay kami na kasama doon, na yan yung rallying point namin na doon magkikita. Pero walang signal doon. Hindi namin alam na may nasundan pala kami ng tropa. Kaya yun, nabombing kami. 11:00 ng gabi, tapos yung mga panahon na yun, buti na lang nakagising kaming dalawa, at yun, nag-pray kami, buti na lang na doon sa amin, Mismo doon sa gilid lang, yung unahan namin. Tapos, yung panahon na yun, withdraw kami, pag 4:00, bumalik kami sa kampo, kasi kunin namin yung mga gamit, kasi yung mga armas, nandun yung mga armas eh. Tapos, yung mga kasama pa doon, di namin alam kung sino yung, natamaan. Tapos, si Jimboy, nag-alinlangan na siya kasi di niya nakita yung kapatid niya. Yung kuya niya. Kasama niyo? O, kasama namin, nasa unahan lang. Tapos, pag uwi namin sa kampo, nakuha namin yung mga gamit namin, nakita namin yung asawa niya. Sabi namin, sana ba si kuya, si Julius, sabi niya na hindi kami magkasama kasi kanina, sabi ko sa kanya, dito kami tatakbo na umuo lang siya, tapos pag ng bomba na wala na siya, wala nang tinig niya. Tapos ang ginawa namin, sabi ni Jimboy na alis na tayo kasi baka maabutan tayo ng reinforce o basi may maming pa. Kasi ang kanyon, palagi pa ang kanyon. Na umalis kami, pag alis namin na dumaan kami dun sa talaga ng kanyon o ng bomba, dun kami dumaan, tapos may drone pa pala na nag-observe sa amin, bimunumba na naman kami, napatayan na naman kami ng isa. Nag-move talaga kami. Pero yung ni Jimbo, yung kuya niya, hindi na talaga nakasunod. Tapos, maliit na lang kami kasi may isang squad din kami na pinalabas kasi kumuha ng pagkain. Hindi na naka-intact sa amin. Tapos, kami lang dalawa yung panghuli na personnel. Kami yung nagtatago ng namin, ng daan namin. Kasi tapos umiiyak na siya, sabi niya, umiiyak daw siya dun sa ulit. Kasi, na talaga niya, na wala na yung kapatid niya. O, so, tinamaan yung... Ang kapatid niya, tinamaan yung kapatid niya. Yung Yung tamaan naman talaga. Dito, rito. Tapos, nakuha man yun, dinalaman dito, nauwi din sa pamilya nila. Yun, tapos, withdraw na kami. Marami ng marami ng tropa. Tapos, withdraw na kami. Pag dating namin sa unahan, 15, nagpundo kami. Naabutan naman kami ng tropa doon. Nag-man-to-man power, man-to-man naman, enkwentro na naman. Tapos naka-withdraw kami, may natamaan isang kasama rito. Withdraw na naman kami, 15, 16, 17. Pagka 16 ng gabi, nakarating naman kami sa isa na namang square na naman. na isang square na naman. Tapos akala namin na wala na tropa doon kasi malayo na. Tapos kami natulog kami doon at saka nagluto. Kasi may nagutom na mga kasama. Pag doon, tulog kami. Tapos may shifting. Naputol pa ang shifting. Pagka alauna ng madaling araw, binamba na naman kami. Yan yung Grabe naman yan, sunod-sunod. Yan yung panahon na tong ulo ko. Ha? Natamaan ang ulo ko. Ito kalaki. Buti na lang, nakagayan ako. Daplisan lang. Yung ulo ko, ganyan kataas yung tama ng ulo ko. Tapos, yung gamit talaga namin, hindi na namin nakuha. Kasi si Jimboy, na na-shockwiba na siya ng Bombay. Tapos, na siya, kanang masakit na yung dito niya. Tapos, talaga kami, kasi marami talagang, hindi lang Tocano, marami talagang, may kanyon at saka 50, gabi talaga, naumagahan talaga yung Bombay. Tapos, doon lang kami sa Sapa, sabi ko sa kanya, anong plano natin? Tapos, siyam kami na nagsama ng mga namin unit namin ng iba umalis man ang ibang mga kasama kasi ang hanap ng pagkain. Ang unit namin 11 talaga kami, tapos nakasama sa amin talaga na tao, 9 kami lahat. Nasabay-sabay na. Kami talaga nagsama-sama kami, tapos ang iba, yung ibang mga unit, yung ibang mga ka-unit at saka may mga yung matanda na kadre, doon na sila sa kabila.
Tapos ano kami na anong gagawin natin ngayon? Babalik tayo. Sabi nila, hindi na tayo babalik kasi marami na sugatan kasi 3 kami na sugatan mga babae lahat. May dito na tamaan, tapos may dito din na tamaan, tapos ako sa ulo, tapos ang palagi pang nagdudugo yung ulo ko. Tapos si Jimboy, di na siya makaisip ng maayos kasi sumasakit yung dito niya. Tapos sabi ko na kahit na may may daplis ako, sabi ko sa kanya na balik tayo ng kampo para makuha natin yung gamit natin kasi nandito tayo sa bundok, wala tayong magamit kung saan tayo pupunta dito, wala tayong makain, wala tayong kaldero. Sabi niya, di tayo babalik kasi maraming mga bomba. Aalis na tayo, iwanan natin yung natin. Yun, tapos siya, natatakot ako sa kanya kasi hindi na siya tumitingin na siya, tulala na siya ba? Ano na siya, may trauma na. May trauma siya. Wala kami kahit na dala namin, wala talaga na. Sabi ko sa medic namin yung natamaan dito ng medic ko, anong gagawin natin dito? Anong nasa medical na tinuro na anuhin natin yung mga ganitong mga kaso. Sabi nila, ipainom na palagi ng tubig. Kada makadaan kami ng may tubig, pinapainom ko siya ng tubig, pinapainom hanggang na nakaabot kami sa komunidad. May bahay ng masa na walang tao, doon kami may mais, kami, wala kaming kain. May mais at saka nakakain kami, nakabihis kami, kumuha kami ng mga damit doon para makabihis kami. Tapos siya, lagi ko minomonitor kung ano yung mga niya, yung nangyari sa niya sa ulo niya ba? Sabi niya, pareho kayo. Oo. Pero sa akin, hindi. Sa akin kasi, pag natamaan ako, ginamito ko yung sabi ko parang hindi naman dito sa ilalim, parang okay na to. Parang buhay talaga ako nito. Sabi ko, pag lakad namin, hindi naman masyadong masakit ang ulo ko kasi, daplisan lang, hindi naabot yung bungo. Pero grabe ang pagdugo niya. Tapos, yun, pagka ikalawang umaga, okay na siya, hindi na masakit sa kanya. Kaya, yung usap kaming dalawa, sabi ko sa kanya nga, anong plano natin ngayon na wala na tayong armas, tapos walang siguro tong buhay natin kasi parang hindi naman tayo hinahanap ng mga kasama. Baka akala nila napatay na tayong lahat. Sabi ko, anong buwan to? Agosto. August. Ano ngayon August. February 2026, Agosto 2025. So, 6 na buwan pa lang ito August, nangyari. September. November. Oo. Yun, tapos yung kami lang dalawa sabi ko sa kanya ako naawan na talaga ako sa mga kasama pero parang hindi ko na talaga kaya kung ano man yung sinumpaan ko dito sa partido, hindi ko na talaga magampanan kasi uunahin ko na lang yung sarili ko. Kasi wala rin naman tayong maasahan sa partido ngayon kasi yung mga nasa pangulo, hindi naman sila parang parang hindi na talaga natin kayahin to. Sabi ko ng ganun sa kanya. Ganun ba? Talagang wala nang pag-asa ba? Hindi na natin to kayahin. Tsaka itong pagkabuhay natin ngayon, chance na talaga natin to para sa ating pamilya. Kaya unahin na natin ang pamilya. Total, hindi naman siguro tayo masisi ng mga tao kung ano yung promise natin sa kanila kasi nagbuhis naman tayo ng panahon. Halos buhay natin binuhis natin para dito. So ngayon, sarili na naman natin yung atupagin natin para sa pamilya natin. Kaya, yun yung namin. Kaya, ang ginawa namin, pinlastar talaga namin yung mga kasama kasi wala na kaming armas. Tapos, walang armas dahil kasi nandun na sa bombing, hindi na namin nakuha. ganun ba? Talagang tapos nagmaniobra na lang kami. Nagmaniobra kami. Doon kami dumaan sa, kasi yung mga tropa, doon sila sa bundok, sa bundok sila. Tapos doon kami sa mga ng mga tao, ng mga taniman nila ba. Doon kami dumaan. Kaya yun, nakalagpas kami sa kanila. Tapos nakapunta kami sa lugar na yung may mga kaibigan kami ng mga tao doon. Yun yung tumulong sa amin. Hanggang sa may kasama man kami na nakadala ng konting pera. 6,000 inipit dito sa niya. Yung binili namin ng bigas para baon namin para makapunta doon sa kabilang lugar. Kabilang lugar na pagpunta namin doon na nirescue man kami ng kasi may contact man ang mga kasama sa mga tao doon. Alaman nila na nandun kami tapos nagdala rin ng cellphone pagpunta doon tapos
pauwi sana kami sa ano, yung leader talaga ng commander doon, na si Tado. Pauwi kami doon sa ano, sa bundok o doon sa kanya kasi mag-uwi na para mag-assess at saka ma-assess yung pangyayari kung bakit. Ang sabi namin, ang mga kasama hindi na sila papayag na babalik kami sa bundok. Doon na lang kami sa mga bahay ng mga masa sa ano, uman ng mga farm ng mga masa ba. Doon na lang kami. Sabi nila kung babalik kayo doon sa bundok, hindi na kami babalik kasi Yung mga tao nyo na. Oo, natatakot na talaga kami kasi ang plano namin ni Jimboy, ipapauwi namin ng mga kasama kami, doon lang kami, tapos uuwi na kami. Tapos di man sila uuwi, ang ginawa namin, yung pumunta doon na isang team na armado, yung isang team na armado, nagdala sila ng pera at saka yung para sa pagkain namin at pangangailangan konti lang. Sabi ko sa kanila, sabi namin sa kanila na di muna tayo pupunta doon kung saan yung ibang mga kasama kasi itong mga kasama di pa gusto bumalik doon. Tapos may dalawang pares man ng kasama na sabi na hindi na sasama sa amin, uuwi na sila. Talagang ano na. Oo, uwi na sila. Ang ginawa namin, doon na namin inano sa masa. Doon na namin sila iniwan. Iniwan namin sila doon. Sabi namin, sige, mas okay man na uwi kayo kaysa umuwi kayong mamatay. Kasi kami talaga ni Jimboy, pagkatapos ng bombing, sabi ko sa kanya na kung may chance, kung pwede, papauwi na natin itong mga kasama. Kung may pera, ipauwi natin itong mga kasama. Kay nahirap talaga ang hirap sa pakiramdam na uuwi itong mga kasama na patay na sila na makauwi. Na sabi ni Jimboy, kung may pera, papauwi na natin itong mga kasama. Kaya yun, nag-meeting kami ng mga kasama na yung kasama sa unit namin. Tapos sabi namin na sabi na kami uuwi na talaga kami, kaya di na namin kaya. Dito lang talaga ang aming yung namin, kaya namin, dito lang talaga. Dito lang talaga, kaya uwi na kami. Kung ano ang mga ninyo sa amin, ayong may sabi niyo, kaya na ang kami, bukas kami kung anong sasabihin niyo, pero sa ngayong mga panahon ito namin na uuwi na kami di na namin kaya ang bombing. At saka yung pangulo, yung mga liderato ng partido, di na talaga, mali na talaga. Di na talaga tayo manalo nito. Yung sabi namin sa kanila. Kaya yun, may mga kasama na 5 sila na umuwi sila, dinala nila yung baril. Hindi naman pwede na dadalhin namin yung baril, baka barilin din kami. 5, tapos kami na B4, 7. 7 kami na umuwi. Tapos yung 5, yan yung umuwi doon sa unit na mag-rescue sana. Saka yung dalawang pares din na iniwan namin sa masa, una na sila nakasurrender. Tapos kami nag-surrender din. Tapos yung kaming 7 lahat, nakasurrender din yung ibang mga kasama. Kaya yun ang nangyari. Kaya ngayon nakaabot pa sa 26. Yun nga, 6 na buwan pa lang. Pero ngayon, dito, na-meet ko kayo dito. And kayo ni Jimboy, si Jimboy 18 years sa loob. Ikaw, mas matagal, 21 years ka sa loob. And then ngayon, siguro ngayon mo lang nararamdaman yung tunay na kalayaan din, At pamilya, no? Yung na-experience ko ngayon na nandito na ako sa gobyerno. Kasi noon may mga isip man ako na uuwi na ako at saka magpapa-clear na ako, pero natatakot ako kasi maraming mga haka-haka doon sa bundok na ang militar papatayin ka pag madakip ka, papatayin ka at saka makulong ka talaga. Ngayon na nandito na ako nandito na ako sa gobyerno, nakita ko naman na may pagbabago talaga sa militar. Ang ganda na ng sistema bito ng militar. Ngayon talaga, sabi ko nga na hindi talaga dapat na husgahan mo ang mga bagay na masama kasi may mga kailangan mo talagang languyin kung ano yung mga bagay na yun para malaman mo kung ano talaga ang katotohanan, oo. Pero naman doon sa bundok na mga experience ko, mataas ilang taon man ako doon, pero hindi naman ako may lang ako, pagbasol, pagbasol, may mga rin ako na nandun ako, hindi ko na
naalagaan yung mga anak ko, pero sa ano ko na parang experience ko na rin yun ba sa buhay ko. Hindi ako naging buo kung hindi ako na-experience ng ganun kahirap. O kung may pagkakamali man noon na mga na destinasyon ko sa buhay, yun na yun. Pero kahit na ganun ang nangyari, may mga aral din man akong natutunan. Hindi man puro negative yung natutunan ko. Pero yun na lang, ang isa sa mga natutunan ko doon yung okay man yung kung sa kabuhan. Okay man yung gusto mong lutasin yung problema ng bayan, pero hindi paraan ang paghawak ng armas para labanan ang gobyerno. Totoo. Ngayon, kasi 20 years ng buhay mo, naubos dyan. Oo, yun. Ay, ano ba yun? Na-realize ko yun na, yun nga, yung mga friends ko na mga masa na patuloy na nagko-contact sa akin, sabi ko sa kanila na, hindi porket na nandito na ako, hindi ako makatulong sa inyo. Kahit na wala na ako sa kilusan, yung adhikain natin na tulungan natin ang mga tao na naghihirap, tulungan pa rin natin sa mabuting paraan at ayon sa ang programa ng gobyerno. Galing. Yan yung mga nabuo ko sa isip na nandito na ako. So ngayon, masaya naman ako ngayon kasi nakita ko ng pamilya ko, nagsama-sama na kami, tapos pre na may mga kailangan pang iproseso ng mga papel at siyempre may kaso kasi matagal na sa kilusan, pero may pananaw naman ako, may pagsalig, may tiwala ako sa gobyerno matulungan kami kasi voluntaryo naman kami na pumunta dito na voluntaryo kami na nagbalik loob sa gobyerno para bagong buhay. Paano ka bumabawi ngayon sa mga anak mo? 4 yung anak mo, di ba? Oo, ngayon, yung custodial unit namin, open man sila kung anong gusto namin, kung ang ng mga anak ko, gusto ko man na dyan sila ipaaral kung saan kami ngayon. Malapit. Malapit. Tapos ngayon, palagi man sila pumunta pag walang klase. Pero nga, yan yung isa sa ko, na dyan sila ipaaral. Pero yung mga anak ko kasi, mas maamo kasi sila sa lolo at lola nila kaysa sa akin. Pero okay na ako. Okay lang man sa akin kasi sanay naman ako na hindi kami palagi nagsasama. Pero kung may time, pinapunta ko naman sila dyan. Yan yung mga na binabawi ko. Kaya ngayon, malapit na ang graduation nila. Yan yung mga panahon na gusto kong pumunta para ma-experience naman nila na mama talaga nila ang maka-attend ka ba ng... Hindi pa. Ngayon pa ako pupunta ako. Birthday, hindi ka rin nakaka-attend. Birthday, hindi. Grabe, no? Yung tipong, yun naman yung naging sakrit. Pero may panahon pa. Hindi ka pa naman... Hindi pa huli ang lahat, Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli marataas pang panahon. Yan yung mga experience ko sa Kilusan at ngayon na nandito na ako sa gobyerno. Maraming salamat. Maraming salamat.